Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Jason De Castro. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang magkabilang panig ay bahagyang magtapik sa kamay ng isa't isa na malumanay na nakatago sa likod. Hinampas ito ni Luruaksen gamit ang isang kamay, ngunit wala ito sa laman. Sa kabaligtaran, ito ay tulad ng paghampas sa isang bakal na plato, na nagpamanhid sa buong palad. Ang Aaron ay hindi mas mahusay, ang palad ng buong palad ay puno na ng dugo, dahil sa matinding sakit, at ang palad ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Pinipigilan ni Luruaksen ang pamamanhid ng kanyang kamay, at ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay puno ng pagtataka. Sa lakas ng kanyang palad, sa ganoong kalapit, ang kabilang panig ay hindi ganap na sumasalamin sa sitwasyon, walang sino man ang may kakayahang lumaban. Ngunit nangyari na si Aaron, ang baguhan ng Ethereal Realm, ay ganap na umakbay sa kanyang sariling pag-atake, at pinamanhid pa ang kanyang palad. Anong uri ng perwisyong depensa ito? Kung mas nagulat si Luruaksen, mas bahagyang naglagay siya ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, dahil bigla siyang nagkaroon ng kaunting interes sa lalaking nasa harapan niya. Palaging rebelde si Prinsesa Lu. Ang kanyang katayuan sa pamilya, paglilinang sa sarili at hitsura ay ginagawa siyang pambihira. Naturally, mas mataas ang mata niya kaysa sa langit. Maraming bayani ang hindi makapasok sa kanyang mga mata. Ngunit biglang nagbigay sa kanya ng kaunting sorpresa si Aaron. Akala ko napakalakas ng 2 atake ng lalaking ito, pero hindi ko inaasahan na stable ang depensa ng lalaking ito. Interesting, sobrang interesting. Nagulat ako na ikaw ay isang baguhan para makuha ang suntok ni Miss Ben. Nakangiting sinabi ni Luruaksen, ngunit kaya mo pa bang maglaro? Masakit ba ang kamay? Bahagyang nakabukas ang kamay ni Aaron sa kanyang likod. Sobrang sakit pa rin. Bawat galaw ay may kasamang sakit na mga ugat ng kanyang buong katawan. Sobrang sakit, haha. Aaron ngiti, bare sakit, kagat ngipin ay kamay out, sa harap ng kanyang nakakuyong kamao, ano ang sinasabi mo? It's no use supporting yourself. I'm afraid you're too young to act in front of me. Dahil doon, ngumiti si Luruaksen at marahang hinayla pababa ang laso sa balikat ni Siang. Bagamat nakabukas lang ito ng kaunti sa gilid, nakita ng Aaron ang silver soft hedgehog armor sa kanyang balikat. Hinayla ang laso, nakangiting sinabi ni Luruaksen, Tianken soft hedgehog armor, ang nangungunang artifact ng depensa, ay mayroong 79 na malamig na jade nails sa bawat lugar na kasing laki ng palad. Paano naman? Kasiya siya ba ang epekto? Panipi, Aaron ngipin kagat, gawin ng matagal. Ang babaeng ito ay may ganitong uri ng bagay upang maprotektahan ang katawan, no wonder they're biglang dumiretso malapit sa katawan hard fight, hindi naman masama, pero natatakot ako na matagal na itong walang silbi. Kinakalawang na, panipi, matigas ang bibig. Tumawa si Luruaksen ng mapang-uyam at bahagya itong hinawakan. Isang malaking kulay na espada ang biglang lumitaw. Ano ba yan? Napakalakas ng puwersa. Diyos ko, anong mahiwagang sandata ito? Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na espada sa buhay ko. Sa sandaling lumabas ang gininto ang espada ni Luruaksen, lahat ng tao sa ibaba ay nasilaw sa gintong liwanag.
Kahit na malapit sa kanya ang Aaron, nararamdaman pa rin niya ang napakalaking lamig ng gintong espada. Tingnan mo kung matigas ka o mas matalas ang espada ko. Sa sandaling bumaba ang boses, biglang itinaas ni Luruaksan ang kanyang mahabang espada. Sa maikling panahon, nagbago ang hangin at ulap at umugang ang kulog. Gamit ang kanyang espada, ang buong kalangitan ay nabasag ng sword chi at naging dalawa, at ang noo ni Aaron ay pinagpapawisan. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang presyon ng kamatayan. Ito rin ang unang pagkakataon sa digmaan na bigla akong nakaramdam ng gulat. Napakalaki ng kapangyarihan ng espadang ito. Si Aaron, na palaging may kumpiyansa, ay medyo naguguluhan. Ngunit kumpara sa Aaron, si Luruaksan sa oras na ito ay walang malasakit na ngiti, ngunit hindi siya nagmamalaki, ngunit malalim ang mga mata na nakatingin sa Aaron. Para sa kanya, hindi niya akalain na papatayin ng kanyang espada ang Aaron. Bagamat kakaunti ang makakapidyo sa kanya, ang ilang mga tao ay maaaring. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ito ay Xuanyuan sword. Matapos marinig ang espada ni Xuanyuan, nawalan ng boses ang lahat ng tao sa ibaba. Kung masasabi natin na ang Jiuyu Magic Sword, isang uri ng magic weapon na may mataas na purple at gold level, ay itinuturing na bihira sa loob ng 10,000 taon at na-rate bilang isang maalamat na magic weapon noong sinaunang panahon, kung gayon ang Xuanyuan sword ay isang uri ng congenital treasure, isang ligaw na hari na hindi makikita sa loob ng 100,000,000 taon. Ito ang hari ng mga nangungunang espada sa mundo. Ayon sa alamat, mayroong 5 lingbaw at 3 tianbaw sa daigdig ng 8 direksyon, na lahat ay nakahihigit sa mga banal na sundalo ng anumang kalidad. Ngunit mula noong sinaunang panahon, ang mga lingbaw at tianbaw na ito ay umiiral sa alamat. Ang Xuanyuan sword ay isa sa 5 espiritual na kayamanan. Napakatalas daw ng espadang ito. Maaari nitong sirain ang lahat ng bagay sa mundo at pumatay ng daan-daang milyong demonyo. Xuanyuan. Xuanyuan sword, nasa kamay ng pamilya Lu, ay Xuanyuan sword, ang hari ng 10,000 espada. Sa buhay na ito, I have the honor to witness such an extraordinary soldier. Sayang talaga kung mamatay ako. Ladies and gentlemen, I have a strange but bold idea now. Gusto ko talagang pakasalan si Luruaksan. Kahit araw-araw akong uminom ng tubig na pampaligo niya, gusto ko. Maganda ako, mataas ang status, mataas ang accomplishments, at higit sa lahat. Mayroon siyang Xuanyuan sword. Haha, kung gusto mong uminom ng tubig na pampaligo, maaari mong isipin ito sa iyong susunod na buhay. Payo ko sa iyo na makipag-usap ng maayos. Kung hindi, haantong ka sa misteryosong lalaking iyon, na nahahati sa 2 espada ng Xuanyuan. At sa oras na ito, ang Xuanyuan sword ay mas malaki at mas malaki, diretso sa tuktok ng ulo ng Aaron. Puno ng pawis ang noo ni Aaron. Nakaharap sa gayong mahiwagang sandata, alam ni Aaron na wala siyang maraming mapagpipilian. Natatakot siya na tanging si Pangu Palakol, ang hari ng lahat ng uri ng sandata, ang makakalaban. Ngunit kung ilalabas mo ang palakol ni Pangu, tatama ito sa puso ng babae. Mayroong 2 tunay na Diyos sa itaas. Kung ganap niyang ilantad ang kanyang sarili sa oras na ito, magiging maswerteng sanggol lamang ang Aaron. Lahat ay gustong tamaan ang sarili at mahulog sa lupa. Ang Aaron ay hindi kalokohan. Gustong ilantad ng babae ang sarili, pero hindi. Direkta ayon sa pamamaraan ng puso ng Taiyan, ang lahat ng enerhiya sa katawan ay itinulak sa maximum, at ang buhok ng buong tao ay naglalabas ng pilak na liwanag mula sa itim na sandali. Ang mga gintong katawan ng Wumi Xuangkai at Aaron ay umaagos din sa paligid at umaalingaw-ngaw sa isa't isa. Ano? Ang batang ito. Ang batang ito ay hindi umiwas o lumaban, ngunit piniling makipagkita sa Xuanyuan sword ng direkta. Nababaliw ba siya? Tandang pananong. Ang kanyang katawan ay hindi makatiis. Kahit na ang tunay na Diyos sa itaas ay may katawan ng Diyos, natatakot ako na ang batang ito ay natakot na umihi sa pamamagitan ng espada ni Xuanyuan, kaya't siya ay gumawa ng walang pag-iisip. Akala ko maraming kakayahan ang misteryosong lalaking ito. Ngayon parang brain wreck lang siya. Sa kanilang mga mata, ang pagsasanay ng Aaron ay parang gamo-gamo sa apoy at pagsira sa sarili. Si Qin Shuang sa karamihan, na nakatitig sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin, ay matagal nang nakalimutang huminga at puno ng pag-aalala. Boom! Nahulog ang espada. Puhu!
Nang mahulog ang espada, sa loob ng 100 metro kung saan ito nahulog, lumipad ang buhangin, nahulog ang mga puno at nagkalat ang kagubatan. Sa pagtataka ng lahat, si Aaron ay nakatayo pa rin sa lupa kahit na siya ay binaril pababa mula sa himpapawid. Maraming mga tao ang nakakaramdam ng manhid, ang ilang mga tao ay diretsyong baliw na hinihila ang buhok, nakatingin sa kanya ng takot. Puff! Biglang bumulwak ang dugo ni Han Sanchen. Bagamat matigas pa rin ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay pagod na pagod ang kanyang mga mata. Naririnig pa niya ang tibok ng puso niya. Bawat pagtalon ay magiging mas mabagal. Pagkatapos ng lahat, naglalaro ba ng malaki? Mapait na ngumiti si Aaron. Sa sandaling makabisado ko ang ilang mga nagawa, sinubukan kong gumamit ng walang kamatayang Zuan armor at gintong katawan upang labanan ang pag-atake ng Xuanyuan sword. Parang medyo malaki na ako. Ngunit maging ang Aaron ay nabigla. Dahil sa kanilang pag-aalala, isang sitwasyon na lang ang natitira kapag sinubukan nilang lumaban gamit ang katawan sa ilalim ng espada ng Xuanyuan. Ngunit sinira ng Aaron ang ideyang ito. Kaya, kahit nasamuka siya ng dugo, may ilang langis na natuyo, ngunit sa oras na ito, walang nang-ahas na tumawa. Mapatla at malinaw ang mukha ni Luruazinian. Sa oras na ito, nagulat din siya. Ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita na ang Aaron, isang baguhan, ay nagsimulang pahalagahan niya. It's interesting. It's so interesting that I don't want to kill you all of a sudden, pero mas na-curious ako kung gaano mo katagal kakayanin. Malumanay na ngumiti si Luruaxen. Sa susunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay at naghahanda para sa susunod na pag-atake. Babaeng may sakit. Galit na saway ni Han Sanchen sa kanyang puso. Gusto niyang igalaw ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, ngunit nalaman niyang hindi nakikinig ang kanyang katawan sa kanyang utos. Maging ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ng pabagal, at ang kanyang kamalayan ay lalong lumalabo. Pagtingin kay Luruaxen, sumimangot si Aaron. Umuungol. Biglang naramdaman ni Aaron ang isang flash ng puting liwanag sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, isang lilang at berdeng bagay ang biglang lumipad mula sa kanyang mga braso, umikot sa kanyang katawan, lumipad mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo, at sa wakas ay direktang dumapo sa kaliwang balikat ni Aaron. Lumingon si Aaron at nakitang isa itong maliit na leon na may puting katawan at gininto ang pakpak. Bagamat hindi sapat ang katawan, hindi nito mapigilan ang natural na aura ng hari ng lalaking ito. Ang buong hayop ay marilag at may masarap na lasa. Ano ito? Aaron isang leng. Pero sa sumunod na segundo, may bigla siyang naalala. Chanluho. Di ba ito yung Chanlucha na binili ko sa auction house last time? Gayunpaman, ang taong ito ay palaging hugis itlog. Matapos itong ibigay ni Aaron kay Linlong, halos nakalimutan na niya ang pagkakaroon nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandaling ito, biglang lumitaw ang taong ito. Natural na hindi alam ni Han Sanchen na ang kapanganakan ni Chanlucian ay dahil sa katotohanan na inilabas niya ang lahat ng mga espiritong hayop upang sumipsip ng aura noong huling pagkakataon sa 8 direksyong mundo, na nagpabilis sa pagsilang ng Chanlucian. Umuungol. Isa pang dagandong. Bagamat maliit, napakalakas ng dagandong kaya't umiikot ang echo. Halos mabingi ang mga tainga ni Aaron. Ngunit sa kanyang dagandong, biglang nalaman ni Aaron na natatakpan siya ng isang gintong liwanag. Kasabay nito ang dahan-daang pagmuni-muni ng kanyang katawan. Bago pa man huminto ang puso niya ay bigla siyang tumalikod at tumibok ng mabilis. What are you doing? This goddamn beast Xiangru has consumed most of its energy. Kakapanganak lang nito. Isang beses lang ito magagamit, mahabang sigaw ni Lin. Aaron din hindi na maraming mga salita, direktang humawak Jade Tabak, lumipad sa pag-atake at pumunta. Nang magkita ang dalawang lalaki, malapit na ang digmaan. Sa tulong ng Skyfire at Moonwheel, ang Aaron ay nakikipagtulungan sa Taisho Shenbu at Taiyan Zinfa, na pansamantalang hindi mahuhulaan. Ang banal na liwanag ni Luruaxen ay umiikot sa kanyang katawan at kumakawi sa puti, tulad ng isang lotus sa gininto ang edad. Sa kanyang kamay, ang espada ni Xuanyuan ay kumikinang na parang diwata, banal at dalisay. Ano ang pinagmulan ng misteryosong lalaking ito? Paano magkakaroon ng mga espiritong hayop gaya ng Chanluchen? Mayroong higit pang kakaibang apoy at lilang kuryente sa mga kamay,
At ang takbo ng paa ay mas kakaiba kaysa kailanman narinig o nakita noon. Ang pinakamahalagang bagay ay kaya niyang labanan ang Xuanyuan sword at makipaglaban sa pamilya Lo. Ang misteryosong lalaking ito ay naging mayabang at misteryoso simula nang siya ay lumitaw sa entablado. Deserve niya talaga ang titulo niyang misteryosong lalaki. Si Lao Su ay ganap na natalo sa kanya. Kung makakaligtas siya, sasambahin ko siya balang araw. Boom! Sa himpapawid, ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki ay naging mas matindi. Pagkatapos ng daan-daang round, si Luruaxen ay medyo namamagana. Gayunpaman, siya ay karapat-dapat na maging prinsesa ng pinakamataas na pamilya sa mundo. Hindi lamang niya hawak ang magic weapon, ngunit madalas din ang kanyang mga kakaibang kakayahan, na tumama sa Aaron, kahit na pagkatapos ng daan-daang round, hindi pa siya nakakagamit ng ganoon mga bagay bilang Wuxiang Shenggong at panguak sa pag-asa sa kanyang natutunan mula sa matanda at sa kanyang paminsan-minsan na Chaninshou. Nalabanan niya ang pag-atake ni Luruaxen, biglang, sa oras na ito, direktang inialok ni Luruaxen ang kanyang pinakamalakas na ipinagbabawal na espada sa hangin, bigla itong naging 3, 9, at 10,000 sa gitna ng himpapawid. 10,000 espada ang sumambulat at tumama sa lupa na parang ulan lumaban at sunod-sunod na tumakas. Aaron sa oras na ito. Ngunit masamang espiritong umiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.